Sinusulong ng ilang mababatas ang across the board o nationwide wage increase para sa mga empleyado ng pribadong sektor at ito'y sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaugnay po niyan, makapanayan natin si Carlos Miguel Oñate, Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga po. Magandang umaga din po at sa ating mga taga-subaybay dito sa unang hirit po. Iba-iba yung halaga ng dagdag sahod na isinusulong po ng ating mga mabatas. Si Senate President Mig Zubiri, 150 pesos ang panukala. Yung Makabayan Black naman po, 750 pesos. Sa inyo po, batay sa inyo rin mga pagsusulit pag-aaral, ano po ba ang sapat na wage hike? Kami po sa Trade Union Congress of the Philippines ay wini-welcome po yung lahat ng mga inisyatibo na to, iba't iba man yung kanilang halaga upang pataasin yung sahod ng ating mga manggagawa. Mula nakaraang taon pa po ay nananawagan na yung TUCP ng wage adjustment o wage review mula sa ating mga regional wage board sapagkat ito rin yung pinatawag ni DOLE Secretary Laguesma since last year. Ngunit tila hindi na diin yung sense of urgency sapagkat hanggang ngayon wala tayong nakitang aksyon mula sa ating mga regional wage boards. Kung kaya ang TUCP, ALO TUCP ay naghahanda po ng aming petition for wage hike. Ngunit hinihintay po namin yung paglabas ng first quarter inflation report, particularly yung natitirang March 2023 inflation report, upang makapagbigay po kami ng specific na halaga po nung hihingin po namin sa aming wage hike petition po. Pero habang hindi pa lumalabas yan, anong average na figure na nasa sa inyong isip? Opo. Sa aming mga pag-aaral po, kung titignan po natin yung mga kasalukuyang minimum wage po, ang nawawalang halaga po ay naglalaro sang 55 pesos to 90 pesos po. Yung nawalang halaga po dun sa ating kasalukuyang minimum wage. Opo. Kung kaya't yung iba sa aming mga mungkahi ay una yung magbigay yung ating mga regional wage boards ng emergency cost of living allowance upang mabawi yung nawalang halaga. Halimbawa po sa NCR, 570 po yung kasalukuyang nakatakdang minimum wage. Ngunit ang halaga na lamang po nito ay 482 pesos dahil po sa inflation po. Tama po, nawala po yung sinatawag nating purchasing power. Kung kaya't nananawagan kami sa regional wage boards, kaya naman nilang ibigay ng motu proprio at mas madali yung pagbibigay kaagad ng emergency cost of living allowance na hahabulin yung mga diferensyang ito. Gayon din, meron din kaming proposal, yung BBM Ayuda para sa manggagawang Pilipino na one-time, big-time 5,000 financial assistance para sa ating mga minimum wage earners na kahalintulad din ng mga previous programs kagaya ng COVID-19 Adjustment Measures Program at Small Businesses Wage Subsidy noong panahon ng pandemya po. Yung take-home pay, magkano ba yung sapat para mabuhay ng maayos ang isang pamilya na siguro may anak na 3? Ayan. Opo. Yung pangunahing criteria dun sa pagsiset ng minimum wage ay tinatawag po natin yon yung demand for a family living wage. So yung ang problema po natin dun sa konseptong yon, wala ho tayong opisyal na data mula sa pamahalaan kung ano ba yung family living wage kahit na ito yung pangunahing criteria ng pagsiset ng kasalukuyang minimum wage. Kung kaya't si TUCP President po at Deputy Speaker Raymond Mendoza po ng TUCP Party List ay nag-file din po ng House Resolution number 635 that urges po yung National Wages and Productivity Commission natin, yung NWPC, na i-define at itakda yung amount ng family living wage for a family of 5 upang maging gabay dun sa ating mga regional wage boards. Sa kasalukuyan po kasi yung data natin doon sa hinihingi na family living wage ay wala ho galing sa pamahalaan at meron din po galing po dun sa think tank na Ibon Foundation po. Okay. Pero ang problema rito, madalas si katwiran sa panig naman ng mga may-ari, hindi raw kakayanin ng malilit na negosyo itong dagdag pang sahod. At posible silang magsara at syempre lalong mawawalan ng trabaho yung ating mga manggagawa. Opo, sa every time naman ho na nagkakaroon ng usapin tungkol sa wage adjustment ay naririnig ho din natin yung panig ng ating mga employers, lalo na ho yung mga MSMEs. So, sa katunayan ho, meron naman hong procedure para sila ho ay manghingi ho ng wage exemption yung ating mga MSMEs. At upang masiguro din natin na yung wage adjustment ay magbe-benefit din ho yung ating mga manggagawa sa MSMEs. Napapanahon na rin ho na bigyan ng gobyerno yung ating mga MSMEs kung sakaling magkaroon ng wage adjustment ng tinatawag nating emergency wage subsidy din po upang yung pamahalaan po yung sumalo dun sa
kailangang iangat sa sweldo ho ng ating mga manggagawa. Sapagkat naunawaan naman ho natin sa hinaharap nating inflation at patuloy pa rin naman hong nagre-recover yung mga ating mga manggagawa, pati ho yung ating mga negosyo. At gayon din, nais din naming banggitin patungkol dito sa usapin sa ating ekonomiya na yung wage adjustment naman po o wage increase na sana ipagbigyan ay makakatulong din naman po sa pag-pump prime ng ating ekonomiya sapagkat kung mas marami hong matitake home pay yung ating mga manggagawa, mas makakapaggastos po sila, makakabili sila sa ating mga negosyong nagsisimulang bumawi at ang end result po nun ay mas magiging masigla ulit yung ating ekonomiya po. Pero Carlos, sa realidad, kaya ba ibigay ang dagdag sahod? O itong mga usapang ito ay puro paasa lang sa ating mga manggagawa? Kung kaya't po critical po, lagi ho namin sinasabi, critical ho yung aming yung pagdetermina ho nung specific ho na alaga nung wage hike sapagkat napakarami pong factors na kailangang pag-isipan. Kung kaya't doon din ho sa mga proposals for legislated wage hike ay nananawagan din po kami ng mas maraming stakeholder consultations, lalo na po i-include yung tripartite partners po, lalo po yung sa employers at yung ating mga manggagawa upang mas masusi po natin pag-aralan ano po ba yung tinatawag nating middle ground po upang siguraduhin na may sapat na sahod ho yung ating mga manggagawa at hindi naman ho mahihirapan ng todo yung ating mga negosyo na ultimo sila ay magsasara o magbabawas ng ating mga manggagawa. Maraming salamat, Carlos Miguel Oñate ng Trade Union Congress of the Philippines. Ingat po. Maraming salamat din po at mabuhay po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.